Kukuha nga kami ng kiwi ngayon, love, pero oops, hindi mo na sa free pantry dahil mamimitas tayo ngayon ng kiwi sa mismong puno niya. Grabe nga yung mga bunga ng kiwi dito, love, nagsisilaglagan na nga rin yung iba. Hi love! Inaya ko nga si Sen ngayon na mamitas kami ng kiwi. May kalayuan nga lang ibiyahe pero dahil bet ko yung mga ganitong activities, igago talaga natin to today. Kagigising lang nga namin pareho dyan kaya magang-maga talaga mata namin. Sabi ko nga rin sa kanya, siya nagawa ng babaunin namin. Total ako naman magdadrive para hating kapatid walang dapat malugi. Hindi ko nga naitanong kung anong klaseng food itong ginawa niya pero pangalanan na lang natin siyang egg with avo sandwich dahil yun naman yung mga nilagay niya. Ang sabi ko nga, siya yung gumawa ng baon namin pero inutusan ba naman akong mag-toast ng bread? Abay, nanlalamang to sa trabaho ah. Ayan nga love, ang easy lang naman ang ginawa niya. Ay sus, alam kong kayang-kaya rin natin niyang gawin kahit nakapikit pa. And that's it, tapos na ang baon namin today. Naglagay din pala siya ng konting honey para kunwari healthy. So after namin gumawa ng baon, gumayak na rin kami para makaalis na dahil 40 minutes na lang magsisimula na rin ang oras ng pamimitas namin. Buti nga, sinalubong kami ng magandang sikat ng araw ngayon kasi kung hindi, nako, hindi ako papayag. Itutuloy ko pa rin talaga kahit umulan pa ng sobrang lakas. Pero in fairness, ang bait ni Lord sa amin dahil ang sabi ng weather dito, 80% na may chance ang uulan pero parang sinungaling naman yun dahil napakainit ngayon. Pagkarating nga namin ng farm ay sinuot ko na nga yung boots ko. Nagchinelas kasi muna ako dahil nga nagdrive pa ako. Boots nga ang napili kong isuot palagi sa ganitong lakad dahil mas mabilis linisan kapag namantsahan ng putik. Nagtry kasi ako mag-rubber shoes nung namitas kami ng persimmon. Ayun, yung sapatos ko, punong-puno ng mancha dahil sa persimmon na mga hinog. Pero yung ibang mancha, naalis ko pa rin naman kaya kako next time, magbubuts na lang ako palagi. Kaya ayan, same kaming nakabuts ni Sen today. Dumiretso nga kami sa mismong store nila dito para silipin kung ano yung mga benta nilang prutas. Pero charot lang, nag-check lang talaga kami kung may pa-free taste ba silang mga prutas. At ayun nga, may pa-free taste silang longgan ngayon. Pero sa 3 times naming punta dito, halos lagi silang nagpapa-free taste ng longgan. Pero ganun at ganun pa rin naman yung lasa, matamis pa rin talaga. At ayun, after namin magchismisan at kumain ng ilang pirasong longgan, tinawag na nga kami ng magtutur sa amin sa kanilang farm. Kami naman ay tamang sunod lang din sa kanya. Abay kung hindi ka sumunod, baka mawala ka pa dito at years ka pa bago mahanap sa sobrang luwang ng farm nila. Wow! May nadaanan nga rin kaming aso. Ang cute kasi binabantayan niya yung equipment ng parents niya. Tapos pagkarating nga namin sa mismong pagpipitasan namin, ganito nga ang bumungad. Sobrang luwang at ang haba ng kiwi farm nila dito. Yung mga kiwi nga nila dito ay may mga maliliit pa, may mga malalaki rin naman pero yung mas nakaagaw nga ng pansin sa akin ay yung mga nagsisilaglagan sa baba. Mas marami kasing nahulog kaysa sa bunga. Pero hindi naman natin alam kung marami-rami na rin ba yung nag-harvest dito. Basta kami ni Sen, wala kaming sasayangin sa i-harvest namin. So bago nga kami nag-start mamitas ay inobserve muna namin kung anong klaseng kiwi ito. Dito kasi sa Australia, love, mas mahal, mas masarap at mas malaki ang kulay yellow na kiwi kumpara sa green. Mas kilala nga ito sa tawag na golden kiwi. And then yun nga ang isa sa napansin namin na halos ubos yung golden kiwi nila dito. May mga ilang natirang bunga pero yung iba sobrang taas at ang hirap talagang abutin. Idagdag mo pa itong mga sanga-sanga niya na sobrang hirap talagang pasukin. Pero dahil Pinoy tayo, hindi pwedeng uuwi tayo ng lugi. Kaya ang ginawa namin, inabot talaga namin yung mga yellow na kiwi. Pinasok namin itong mga sanga na medyo matinik. Sa kabilang side nga nito, love, ay green kiwi yung nakatanim. Tapos halos nga ng kasabayan namin ay doon nga namimitas. Kami lang nga ni Sen ang nakafocus dito. Kaya swerte na kami sa part na yon dahil wala kaming kaagaw sa matataas na natirang golden kiwi. Mukhang makakarami rin siguro tayo ngayon. Kahit konti lang nakukuha namin. Masarap kasi to, tsaka yellow kasi to na kiwi. At ganun nga lang ang nangyari. Salitan lang kami sa pamimitas dahil nakakapagod din naman kapag sinolo mo. At nung naubos na nga namin yung mga kiwi na kayang abutin kapag tumiklay ka, ay gumawa na lang ako ng panungkit para makuha pa namin yung mga mas mataas pa. Para saan pa na Pinoy tayo kung hindi natin to may isip, 'di ba? So far, nakatulong naman siya sa amin. Nakakasungkit pa rin naman ng paisa-isa. Kala nyo ah. Yung mga matataas nga na napipitas ko ay yung iba, di pa nga ganun kahinog. Pero imbis na iwan ko sa baba katabi ng mga nalaglag kinuha ko pa rin. Nasabi ko na kasi na wala kaming sasayangin na kiwi kanina Para iwas bash na rin
Pero yung totoo love, kinukuha talaga namin dahil mas masarap ito kapag pinahinog lang namin ng kaunti. Kapag hinog na hinog mo na kasing pipitasin, parang durog na rin yung lasa niya. Parang ito sobrang hinog na kaya kinain na lang namin doon para iwas timbang. Huy, hindi ganon, bad yun. So, ito naman yung puno ng longgans love. Kaso, matataas na yung mga bunga. Napitas na nila yung mga mabababa. So, ito yung longgans. Ganito yung tsura niya. Tikman natin. Wow! So, matapos nga ang 3 months at 2 weeks na pamimitas namin, napansin nga namin kami na lang yung tao sa farm, kaya dali-dali na kaming naglakad papalayo. At baka di ko to maipost ngayon kung hindi pa kami bumalik. Years ba naman bago mahanap? Sa paglalakad pa lang namin pabalik, sumundo nga sa amin itong napaka-refreshing na hangin, magandang view lalo na itong mga puno. May nadaanan nga rin kaming 3 kambing, ang cute nila at ang lulusog. Tapos yung mga bata naman dito, ang cute rin nila dahil kumukuha sila ng mga flowers sa tabi-tabi para ipakain sa mga kambing. Sumaglit lang kami doon at dumiretso na kami dito sa store para magbayad ng pinitas namin. $8 nga pala ang kilo nito at ang nagastos namin today sa kiwi ay $17. So lagpas 2 kg din pala ang napitas naming golden kiwi. Not bad, 'di ba? At pagkatapos nga naming makapagbayad ay nakiupo lang kami dito sa maliit na cafe. Dito na namin kinain yung baon naming sandwich na gawa ni Sen. Yung hangin nga pala dito ngayon ay malamig kaya hindi rin namin masyadong maramdaman yung init ng sikat ng araw. Pero yung sikat ng araw dito sa Australia love ay mabilis makapagpaitim ng balat. Anyways, nabusog ako sa baon namin. Later, wala na kaming time magluto pa ng lunch kaya nag-order na lang kami ng KFC at dadaanan na lang namin pa uwi. So yun lang love, sana nag-enjoy din kayo.